Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So maiba tayo, no? Matagal ko nang hinihintay to kasi yung mismong highlight ng video na to ay nai-forward na sa akin ni Sir Anywhere TV before. So after 10 years, na-upload niya na yung video. Pero sulit ito mga men, di ba? Sulit ito. At tulungan nyo ako na i-analyze yung video. So ito yung ah yung sa Clark Hospital nila sa morgue. Kasama yata nila ito si sila Sir Shaman Tope, sila yung Hellfire, 'di ba? Pumunta sila doon. So play na natin 'tong mga men. Ito nyo. Tao dyan. May multo dyan. Galawin mo nga yung ginagawa mo ulit. May balahibo. Ang Clark Air Base Hospital ay ginamit nung panahon ng World War II at ginamit din nung panahon ng Vietnam War. Sayang naman to, no? Sana inano nila I mean, tinuloy nilang buksan. Pero parang sinara yata ito nung nagkaroon ng volcanic eruption. Tama ba ako? Sayang, no? Dahil sa pagputok ng Mount Oo, Pinatubo, Mount Pinatubo. napilitang lisanin ang lugar. At tuluyan ang naging abandonado. Sa daming pasyenteng sundalo na namatay dito, pinaniniwala ang di pa din natatahimik ang kanilang mga kaluluwa. Ay, bungo oh. May phobia na ako dyan sa mga binta-bintana na Maganda yan. yung kuha namin. Meron pa naman sa likod to. Bali, puntahan na lang natin. Sana dyan si Shaman Tope, si Noriel. Bali, Saka Black gaya ng Sheep. dati, pag may nakita kayo, mag-comment kayo. At re-review natin yung mga videos na part nung video ko na may na-capture kayo. Dito tayo sa kabila. Bali, galing na rito yung isang debunker. Si Bongo TV. Hello. Bali, may nahagip siya rito sa camera eh. Dito yung ano siya, talagang totally nagsisigaw siya. Meron talaga rito kasi morgue to eh. Posibleng wala. Dito yun. Nandito. Grabe naman yun. Nagsisigaw-sigaw daw. Hindi kasi mga men, Ito nakakatakot. intimidating talaga ito. Pag nandyan ka. Siguro sa video, akala nyo yung parang ano lang. Ang alam nyo, kinakapitan ko ng tapang dyan. Yung ingay ng mga dumadaang sasakyan. Kasi pag naririnig ko yung mga ingay ng sasakyan, feeling ko part pa rin ako ng community. 'Di ba? Pagka nasa loob kasi sobrang tahimik. Tapos yung atmosphere pa alam mo 'yon, yung ginaganon ka.
Basta iba yung feeling. Hindi naman siya paranormal ano, pero yung dating sa dating sa psychological mo. Dating tama ba yung term ko? Dating sa psychological nga, yun nga. Parang alam mo iniipit ka ng katahimikan doon sa loob. Kaya ang unang instinct ko niyan, kailangan marinig ko yung mga sasakyan sa labas. Para maisip ko, hindi ako nag-iisa, may mga tao naman dyan sa labas, parang ganon. Di ba? Dahil pag nasa loob ka, ang problem kasi, bago ako pumasok dyan, kinwentuhan ako ng kinwentuhan. Hindi naman ako kinwentuhan, narinig ko yung mga kwento kasi nag-i-interview sila ng mga na mga dumadaan doon. Yung crew nila, Sir Ed Calwag. Ang sinasabi, oo nga po, minsan po may nakikita diyang babae na nakaputi, bla bla bla. Siyempre, lahat yon kargado ng utak mo yon bago ka pumasok diyan. 'Di ba? Okay lang sana ito ha. Okay lang sana kung pumasok ka nang wala lang, yung out of nowhere pumasok ka. Pero yung dahil papasok ka diyan, yung thought na dahil mag-ghost hunting ka, syempre may ina-anticipate ka na hindi mo alam, 'di ba? Kasi mag-ghost hunting ka, isipin mo may makikita ka or ano. Feeling ko parang part ng yun ng pagkakaroon mo ng takot pag pumunta ka sa loob 'Di ba? Dito. Pero to be fair naman, yung mga unang part, na-overcome ko naman. I mean, okay naman ako. Dahil minsan, para maging maingay, dinadaan ko sa sigaw-sigaw para makompensate yung yung tahimik. Kasi pag tahimik talaga, naglalaro talaga yung yung utak mo Kung ano yung makikita mo. Medyo na-overcome ko na siya. Ang putang inang multo. Sumilip sa akin. Pero inuulit ko open pa rin naman ako sa debunking. Tapos yung na-capture na may nagsasabi sila, baka nga naman pusa, Tapos, nung tiningnan ko, mukha siyang tao. Siguro, parang utak ko na lang yun na nag-feel ng gaps dun sa dun sa image na nakita ko, di ba? Pero, whatever it is, talaga nakakatakot yung experience ko na yun. Di ba? Pero open ako for debunking, 'di ba? Wala namang problema sa akin 'yun lahat tayo mga nanonood dito truth seekers. Lahat tayo pwedeng baka nga mamaya mas malapit sa katotohanan yung explanation nyo Natutrauma na ako dyan sa mga binta-bintana na yan Wait. I-high definition ko nga. Parang meron doon sa may bintana, Ayun, I don't know. Siguro sa labas lang yun or what. Parang umano sa bintana. Medyo maingay yung bag ko Baka tumutunog yung bag ko sa likod ko Yeah. Pagka legit, ine-explain niya kung ano yung maingay. Hindi niya kinakapitalize. Tapos maghanap tayo. Dito mainit Iba yung temperature dito medyo mainit. Yung amoy ng formalin nandyan pa rin. Hindi na siya hindi na siya tawag dito. Maalis-alis. Papalit tayo ng battery. Medyo drain na yung battery natin. May rito. C2. Akala namin hindi kami papayagan ng gwardiya.
Exit. Ano, exit na. Creepy ng mga puno, no? Pasok tayo rito. May pantay yung battery. Lusutan pala ito eh. Marami lang lamok. May lamok ako. Yan din ang ano ko eh. Kaya napapansin nyo, every time na nag-explore ako, long sleeve yung sinusuot ko. Diba? Kasi hindi mo mamalayan, baka mamaya. Wag naman sana, 'di ba? Yung lamok, minsan may daladalang sakit, dengue or kung ano pa man. Malupit malaria, 'di ba? Magandang ano na. Kaya yung mga ano, kahit mainit, mag long sleeve kayo. Ang ginagawa ko, dry fit na yung nasa loob ng t-shirt ko eh. Kaya lang minsan hindi na ako nagpa-pants kasi ano, mainit. Pero yung paa mo kasi, galaw naman ng galaw yon. Kaya, hindi, sa bagay, pwede pa rin kagatin ng lamok. Ano. Pero kalimitan kasi sa braso eh. Diba? Tapos mamaya i-try natin mag night vision cam dito sa part na to. Saan kaya maganda ilagay yun? Dito, no? Ito sa kabila. Pag hindi kayo sanay talagang manood sa yung hindi na memeke, di ba? Baka mamaya isipin nyo boring. Pero talagang ang thrill ng pag-ghost hunt, yung maghihintay ka. Yung pagiging, dito matitest yung pagiging pasensyoso mo. Dahil, hindi talaga siya madali. Yung legit na pag-ghost hunt. Kasi kailangan mo maging matyaga dyan eh. Or ang magiging ano mo na lang dyan, let's say pumunta para hindi masayang, lagyan mo na lang ng ano, ng parang storytelling yung, hindi naman sinasabi gumawa ka na istorya, no? Gandahan mo na lang storytelling ng ano, ng video mo. Yung parang napanood nyo na ba yung mga videos ni Just Clint? Di ba minsan kung tutuusin, ano, I'll be honest, may mga time na nawala naman yung video niya. Hindi na, pero the way siya gumawa ng video, yung parang magiging interested ka talaga. Hindi naman, may time na, ano, no, na hindi naman pamimeke. Pero yung the way siya na, at ito ang nakita namin. Di ikaw naman talagang mag-abang ako. Di ba? Kahit na wala naman na makikita, yung the way ka lang mag-edit ng video, ano eh, talent yun eh. Yung para maging interesting yung panonoorin sa'yo ng ano, ng tao. Di ba? Tao po. Pero ito, dapat ang na-appreciate nyo sa mga ganitong video, yung walang background music, anytime may pwedeng mangyari. Tao dyan. Di ba? May multo dyan. Tignan mabuti ang kanang bintana. May tila isang puting imahe o refleksyon ang nagpakita. Ito yung pinakita sa akin ni Sir Anywhere TV. Hindi, kayo nga rin, kasi nung una nakita ko to, tinry kong i-debunk ito. Let's say, mukha siyang damit eh. 'Di ba? Feeling ko ito ma-achieve lang ito kung pepekein nila yung video. Dito na papasok yung credibility, men. Ano bang pagkakakilala nyo kay Sir Anywhere TV? Siya ba ay may pinaking video before? Siya ba ay ano? Sa akin ito, wala akong makitang explanation dito eh.
o refleksyon ang nagpakita. Kasi ito, kung tutuusin, 'di ba? Yung paggalaw mo, ano, yung paggalaw, pwede kasing actually nakita na ito before. Ito yung napansin ko kanina. Ito yata 'yon. Yung napansin ko kanina kung yung may ni-rewind ako kanina sa simula ng video na to. 'Di ba? Nung una iniisip ko to, baka mamaya ito ay parang pintura lang ito do sa kabilang pader, pero ang layo ng pader men eh. Tsaka I don't know, sa movement ba ng camera? Kasi minsan pag gumalaw yung angulo ng camera na ganon, mukhang hindi naman eh. Kasi yung ano niya, yung pagka ano niya, malapit siya sa bintana talaga. As in, malapit talaga siya sa bintana. Halos dikit siya sa bintana. I don't know sa inyo, no? Ano bang pagkakaintindi nyo dyan? Sige, gusto ko kayong kasi kung yan ay nandoon sa kabilang pader, do sa kabilang building, ito ba yung may kabilang building? Sir, anywhere? Kasi ito ang kulay ng pader sa kabilang building eh. Yan eh. Ito kasi malinaw ito men eh. Pero di ba nung ni-rewind natin kanina, ano ba to? 6 minutes ano? May ni-rewind ako dito kanina na parang may nakita din ako eh. Kaya lang, i-rewind nyo na lang dito sa video na to. Di ba yung kanina yung ni-rewind ko, parang nakita ko na rin ito kanina. Kaya lang, same spot ba yon? Chichikin ko nga. Wait lang ha, i-review ko lang. Ayaw ko kasing ikat to para isang upload na lang eh. Chichikin ko lang ha, wait lang mga kababayan ko. Para ano tayo. Wag na. Kasi akakain pa ng oras eh. Pero anong tingin nyo dito? Kasi ngayon, nung napanood ko na yung full video, at nakita ko siya kanina kung same video siya. Wait lang ha, sige na nga. Hanapin ko na muna. Wait lang mga kababayan ko. So ito mga kababayan, ni-review ko yung kaninang sa 3:39. Start tayo. Ayun nandito na siya. Before, may something na before. 3:39 Tama ha. Ito yung ni-replay ko kanina eh. Same spot lang ba yon? Doon sa 3:39. Ayun Pero hindi eh. Walang sulat dito eh. Pero dito, parang meron na rin before eh. Tingnan mo ha. Slow motion natin mga kababayan ko. Dito iso sa 3:39 playback speed 0.25. Tingnan mo ha. Meron na siya before doon. Dito, i-brighten ko lang yung sa display. Ayan meron na siya before na nawala din. Hindi ko alam, reflection ba ng flashlight yon? Ito sa 3:30, hindi pa ito yung na, tandaan nyo, ibang spot ito. May HD ba to? Yung pinaka HD. Yung sobrang HD. Yung pinaka high quality. Ito HD na to Meron na siya before doon sa 3:39 na timestamp. Biglang nawala din. Ano ba 'yon? Sa reflection ba ng flashlight nun? Then dito tayo sa sa 6 minutes na part, yung mismong main event, Tao po. Ito ibang spot na to. May multo dyan. Tignan mabuti ang Ito dahil ito merong pintura na ito eh. Yung kanina 'di ba wala? bintana. So ando na naman 'yon. 'Di ba? Ano ba 'yon? 'Di ba tulungan niyo akong umano ng explanation kung ano ba 'yon?
Ano ba talaga yon, mga kababayan ko? I-playback speed natin ng 0.25. Dito wala. Ito yung nakakapagtaka dito sa kuha nito. Tang ina to, men. 'Di ba? So unang kuha niya, unang balik niya, 'di ba? Same spot, men, same spot. Unang pasada niya, wala, 'di ba? Wala. No? Ngayon, pagbalik niya, di ba, halos hindi naman siya gumalaw doon sa position niya eh. Ay, di, gumalaw siya ng konti, lumapit siya. Ando na yon. Ando na yan kung ano man yan. Tangina, kinikilabutan. Pero hindi, ano ba yung pintura ba yan ng kabilang building? Kasi ako, iniisip ko naman, baka naman sa paggalaw niya lang ng paggalaw niya lang ng camera. Minsan kasi pag gumagalaw tayo, gumagalaw din yung background sa labas, di ba? Sa anggulo ng camera. Pero, let me know what you think. No? Kasi ako, leaning ako sa unexplainable eh. Kanang bintana, may tila isang puting imahe o refleksyon ang nagpakita. Kasi kung ito ay madidebunk nyo, baka pwede nyo rin madebunk yung sa akin din, yung mist, yung puti. Pero kung makikita nyo dito, ang layo ng pader sa labas eh. Ang sinabi ko kay Sir Anywhere nung nag-usap kaming dalawa, ma-achieve lang ito kung pepekein niya talaga yung video. Yung let's say, sino bang kasama niya doon, may kasama siya na naggano ng tela, tapos hinila. Diba? Refleksyon ang nagpakita. Pero kung talagang walang kaya, diba, man? Good catch ito. Kung for me, zoom natin. Zoom natin, ha. Nasa siya talaga eh. Andito siya, oh. Good catch. Diba? Kasi nakikita nyo naman yung yung kulay ng pader sa likod. Ito yung kulay ng pader sa likod eh. Nakikita nyo ba yan? Ayan, ito yung pader eh. Then pagkapunta mo dito sa ayan na uli yung pader. Pero ito kasi nandito talaga mismo sa bintana. Ayan, sa kanya nakalutang. 'Di ba? Although come on. Kaya lang ang dito, 'di ba? I'm so sure hindi naman mamimake ito si Anywhere, 'di ba? Sir Anywhere, masusumpa mo ba na hindi mo pineke ito? Sorry lang ako, syempre. 'Di ba? Nagiging fair lang ako dun sa mga ibang dinidebunk ko. Pero knowing Sir Anywhere, 'di ba, bibihira na nga lang mag-upload 'yan eh. 'Di ba? Tapos kaya sinasabi ko sa inyo, nasa credibility pa rin talaga ng tao yung bandang huli na pag-uusapan natin. Kasi ito, napaka-good ng catch nito, men. Actually, hindi good, excellent. Diba? Unless na maipapaliwanag nyo ito, kung ano ba yan. You know? Yung isa nga, i-zoom natin, yung bandang 3 minutes. Pero wait lang ulitin natin to. Gusto ko makita nyo eh. I-admire nyo yung beauty ng pagkaka-capture ng evidence eh. Tamo? Ang nagpakita. Kasi nawala na siya, men. Oh. Dali, hindi pala, bandang dito. Rewind natin. Ano ba yun? Ang nagpakita.
yan? Now, ang zoom naman natin, yung una, yung sa ibang spot. So, ibig sabihin, mayroong ibang spot doon na pinagdudungawan din. May nadungaw, ano, dito sa 339 yun eh. Start tayo sa 333, no? Paglingon niya, dito, hindi siya masyadong prominent eh. 'Di ba? Hindi siya masyadong prominent. Ay, dito, ayan o. Saan ba yun? Ayan o. Nakita nyo? Hindi siya masyadong prominent eh. Pero, feeling ko may explanation itong part na to. Feeling ko, pero, ayan o, nakikita nyo, nagfo-form na siya dito eh. You know? 'Di ba? 339 yung ano na yon. Ang ginawa ko, hindi mo siya mapapansin. Aalisin ko yung filter ha. Napansin ko lang siya nung... Kasi itong filter ko dito, naka-bright kasi ito. Aalisin ko yung filter ha, kung ano yung itsura niya pag ano, wala siyang color correction. Ganyan na itsura niya, ganyan siya kadilim. Hindi mo siya mapapansin. Meron man, sobrang faint na lang. Pero pag nilagyan ko ng color correction, toing, nandun siya. So, pag pinlay mo yon, ayun o, nawawala siya ng ganon. Diba? So, nag-add ng credibility yon. May nangyayaring ganon na hindi niya napansin. Kasi, during editing naman, hindi mo naman maaano na lagyan ng color correction yan eh. Diba? Napansin ko lang yan nung ano, kasi itong screen ko kasi binabright ko talaga to para may makita ako na hindi nyo nakikita. Na nagtatago, na lurking sa dilim. Katulad nun. Ayun o. Uulitin ko ha. Kung ano itsura niya pagka hindi naka-color correction. Kasi sa cellphone yan, pag pinanood nyo si Sir Anywhere TV, hindi nyo talaga makikita yan. O alisin natin yung color correction uli ha. Sana ba yun? Yan yung may color correction. Ito yung walang color correction. Diba? O, ito yung standard na napapanood nyo sa cellphone nyo. Pag pinlay ko yan, hindi nyo masyado makikita yun doon. Faint siya. Pero pagka binrightness ko, ito pa nga eh. Kasi masyado nang maano yan. O. Pag inano mo ngayon, mas kitang-kita dito. Ayun o. Diba? Pero dito medyo skeptic pa ako dito sa part na to eh. Pero dito sa may bandang 6 minutes talaga, ano to, idol talaga to. Hindi ko lang alam kung ano yan. Maybe kayo ano, ako hindi ko ma-determine kung ano. Malay nyo kayo, malalaman nyo. Diba? Pero ang maganda niyan, kayo pa rin ang husga, sabi ni Sir Anywhere. Galing ano? Very good yun boy, very good. Engineer Foreman Office. Pero titingnan ko doon sa kabilang part, ano, tingnan natin. Maging fair naman tayo. Ulitin natin ha. So, nung nakita niya dito, tingnan natin kung may continuation sa kabilang bintana. So, ito yun, ano? So, umalis yan. Pumunta dyan sa may pader. Sa kabilang bintana, tingnan nga natin. Engineer. Wala, boy. Dahil kung something yon na umano sa bintana, dapat ang continuation, kung object yon, nandito siya. Sa kabila dapat. Foreman Office. Or merong ganong kalinaw na puti na makikita ka rin sa kabila. Pero wala eh. Di ba? Good catch yun. Pero still, explain nyo pa rin ha. Yan ang kinakapitan ko ng tapang eh, yung mga ingay sa labas ng sasakyan eh.
Wala nang lusutan dito eh. Tinakulo ko. Shit mo yun. Shit mo yun. Ano yan, icing on top na lang yan, yung mga ingi-ingi na yan. Pero yun talaga yung pinakamalupit, no? Hinilabutan kayo? Narinig nyo? Ako siguro kaya ako kinilabutan dahil may experience ako dyan. Di ba? Magkikick in yung personal bias ko dito sa lugar na to. Pero ano good catch eh. Until ma-explain nyo sa akin kung ano yun. Di ba? Matatalino yung mga nanonood ko. Maiisipan nila siguro ng explanation yun kung ano. Silipin natin. Isa pa nga uli. Galawin mo nga yung ginalaw mo uli. Isa pa uli, please. Narinig nyo? Diba sabi ko ang kati ng ulo ko, tapos biglang may tumunog. Isa pa uli. Nabas na to eh. Di ako makamove on dun ah. Di ba ganyan kalayo yung pader eh. Nakikita nyo? Ganyan kalayo yung pader sa kabila oh. Kasi yun ang unang inisip ko. Sabi ko nung kay Sir Anywhere, baka pader yun sa likod na may marka. Pero ganito dapat kalabo yung pader dahil malayo yung pader eh. Saan na tawal? Pag nakikita yung ilaw. Ba't may tubig dito? May trauma na tuloy ako dyan sa lugar na yan. So, yun lang naman yung ano ko dito sa video na to. Actually, napanood ko naman na to ng buo eh. 'Di ba? Yung ano, yung na-capture na yon, hindi ba kayo nag-aano doon? Hindi ba kayo nagulantang doon? Ang cool ano? 'Di ba? Hihintay ko explanation nyo doon ha, kasi ako isa lang ang nakikita explanation doon eh, kung titripin nilang mandaya, 'di ba? Pwede. Pero yung ito na yung sinasabi ko sa inyo na yung credibility na nung ghost hunter ngayon ang pagbabasihan natin. So far naman, actually kahit kailan hindi ko pa alam or nakitang nameki ito si Sir Anywhere TV. 'Di ba? Creepy ano? Kaya importante talaga ang credibility eh. Kasi kapag gumawa ka na ng pamimeke tapos nakakapture ka ng ganyan ka-cool na evidence, wala eh. Madadrag na yan eh. Sayang eh. Pero ito, kayong bahala ano. Kung ano yung makikita ko dyan. Iniiwan ko po sa inyo. Ayoko i-confirm. Pero kung i-confirm kung paranormal yon, tapos yung pala may explanation pala kayo kung ano yon, maano naman ako nun. 'Di ba? Pero ako leaning ako sa pagiging legit eh. 'Di ba? For now, ang hatol ko dun unexplainable. Unexplainable talaga siya. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye.